Hallelujah. Amen. Nalibang ako doon hindi. Parang ang sarap manood nung sayaw nila. Parang ano? Amen. Anyway. Yan, nakakatuwa lang na makita yung ating mga kabataan sa special number na yon. At parang nakaka-energize. Dapat sumabay pala tayo, ano? Yan. Parang may napansin lang ako dun sa drums nila eh. You can play the drums, parang naglalaba. Anyway, ayan. Susunod siguro mas malaking drums yung dadalhin nila. Ayan, okay. Anyway, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos sapagkat sa araw na to ay binigyan niya tayo ng isang napakagandang panahon at magandang hapon upang muli tayo makadalo, makapunta rito sa ating bahay-sambahan at sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Kanina pa lamang sa ating worship, sa pag-awit natin sa Panginoon, ay parang tumatayo yung aking balahibo, nagkaka-goosebumps ako. Dahil talagang feel natin yung presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Nararamdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay buhay. Amen? At ang Diyos ay hindi natutulog. Lagi siyang nakamasid sa bawat isa sa atin. Alam niya ang ating pong mga ginagawa. Alam niya ang ating, kung ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ang Diyos ay nakasubaybay at handa siyang tumulong sa atin sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon. Amen. At sa hapong ito, tuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang title po natin, ayan, ay Our True Worship. Ayan. Our True Worship. Pero yan po ay, yung title na yan ay makikita din natin yan, o yung mensahe na yan ay makikita natin dun po sa triumphal entry of the Lord Jesus Christ dun sa Jerusalem. At yung ating text, basahin po natin yung ating scripture or yung Bible text natin. Yan po ay galing sa Matthew chapter 21, verse 1 to 5. So kung nakikita po ninyo yung ating screen, let's read together. Okay? So Matthew 21, 1 to 5. Let's read. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Ito yung binabanggit kanina ni Ma'am Rachel na yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, it was the prophecy, it was the fulfillment of prophecy na makikita natin yan sa Zechariah chapter 9 verse 9. Ganito yung sinabi doon sa Zechariah chapter 9 verse 9, Say to daughter Zion, See, your kings come to you, gentle and riding on a donkey, and a colt, the foal of a donkey. So yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, riding on the donkey, ay fulfillment po yan ng prophecy, no? Back in the Old Testament. Tuloy po natin, the disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Now, pause po na tayo for a moment. Tingnan natin yung mga paliwanag lang natin ng konti, yung mga talahatan na to. No? Una sa lahat, no, dito nag-umpisa yung celebration ng Palm Sunday. I think lahat ng bansang Kristiyano, Roman Catholic man o yung mga Christian na bansa ay they are celebrating Palm Sunday. At ito yung araw na ito, no? Ito ay araw ng Sunday o Lord's Day kung saan maraming mga Christian all over the world at mga Roman Catholic din
ay nagse-celebrate ng Palm Sunday. Naalala ko nga tuloy nung bata pa po ako, no? Madalas po ako sinasama ng nanay ko diyan sa may Taytay. Meron diyang maliit na simbahan, yung tinatawag na Dolores Church. Roman Catholic Church ng Dolores. Maliit lang na kapilya 'yon. And then pagkatapos ng misa, lalabas kami doon sa may vendor, no? Maraming mga vendor, maraming mga natitinda doon. Nagtitinda sila ng mga palaspas. Yun po mga palaspas na yon ay bago yun itinitinda, binabasbasan na yun ng pare. No? So bibili namin, mura pa lang siguro yung palaspas noon, parang mga 2 piso lang yata, no? 3 piso. And then iuwi po namin yon, iuwi ng nanay ko yon, tapos ilalagay niya doon sa pintuan ng bahay namin o kaya sa bintana. At naniniwala siya na yun daw palaspas na yon ay nagtataboy ng malas, nagtataboy ng masamang espiritu. No, kapag meron kang palaspas sa bahay ninyo, hindi ka lalapitan ng mumu, no? Hindi ka lalapitan ng ghost. So, panlaban daw yun sa multo, pangontra daw yun sa mga masasamang espiritu. At ganoon din, no? Para hindi ka yung bahay mo ay ligtas din sa kidlat. Ayan, ganoon yung mga paniniwala. So, yun yung mga naalala ko na reason kung bakit may mga palaspas pa nung mga nung panahon na yon. At yun, namana natin sa ating mga magulang, yung mga magulang naman natin, namana din sa kanilang mga magulang. Hanggang sa ngayon, no, maraming nagpa-practice, naging isang mahalaga at malaking tradisyon, no, sa Pilipinas at sa iba pang mga bansang Kristiyano. So anyway, and then nakita natin diyan, sabi doon sa verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches. Ayan yun. No? They cut branches from the trees and spread them on the road. So yung unang Palm Sunday nangyari 2,000 years ago when Jesus Christ entered Jerusalem. Ayan, yun po yung first Palm Sunday. And then, sa verse 9, the crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Now, balikan muna natin to. Ano po ang ibig sabihin ng Hosanna? Kanina, inawit din natin. Meron ding sa worship song natin, meron ding word doon na Hosanna. And then kanina sa special number ng ating mga kids ministry teachers ay Hosanna din, no? Hosanna. So, ano ba ang ibig sabihin ng Hosanna, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng Hosanna ay save us now. So when you're saying Hosanna, 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 it means save us now. Yan. So yung mga tao, they are shouting when they saw Jesus Christ riding on a donkey, entering Jerusalem, they said, Hosanna to the Son of David. Kasi tinitingnan nila si Jesus Christ as the promised Messiah. So meron kasi silang konsepto na may darating na Messiah doon sa Israel at siya po yung magre-restore ng political earthly kingdom ng Israel. Kasi nung time na yan, nung time ng ating Panginoong Jesucristo, ang Israel ay under the occupation ng Roman Empire. So wala silang political freedom, wala silang religious freedom, although they can practice Judaism, pero sa political concept, wala silang freedom. Hindi sila malaya kasi alipin sila ng Roman Empire. So, mahabang panahon sila ay alipin ng Roman Empire. Kaya, umaasa sila na time will come, a day will come that as a Messiah will arrive, Messiah meaning Savior, tagapagligtas, at siya po ay i-overthrow niya o tatalunin niya ang Roman Empire. At siya yung mag-establish o magre-restore ng bagong political earthly kingdom ng Israel. That is why when they saw Jesus Christ, nakita nila nagkaroon sila ng opportunity, nakakita sila ng pag-asa, nakakita sila ng hope na eto, pwede natin itong maging hari. Kasi maraming mga taong sumusunod sa Kanya, maraming tao naniniwala sa Kanya. Pwede tayo mag-start ng rebellion against Roman Empire. And they wanted to use Jesus Christ's popularity. Yun ang reason kung bakit they were shouting, Hosanna, Hosanna to the Son of David. They wanted Jesus Christ to be their Savior. Not spiritually, not the King
spiritually, but yung political kingdom sa Israel. No? So gusto lang nilang gamitin si Jesus Christ to save them from Roman Empire. Hosanna to the Son of David. Blessed is the one, is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. And then verse 10, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? The crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Amen. So again, mga mahal na kapatid, ito yung Palm Sunday na binabanggit natin kanina, at ito yung pinaka-first Palm Sunday ay nangyari 2,000 years ago, at sineselebrate natin ito ngayon. At yung Palm Sunday na rin yan, yung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ito rin po ay ang signal o yung mark ng umpisa ng Passion of the Week. Doon na papasok yung 7 last days ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa Jewish calendar, ang first day nila ay Sunday. Sunday. So this is the first day of their week, Sunday. And then Jesus Christ will be crucified on Friday. So that is on the 6th day of the week ng Jewish calendar. So again, yung Palm Sunday, yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, yan po yung pag-uumpisa ng kanyang huling linggo dito sa lupa. Okay? So tandaan po natin yung mga bagay na yon. Now, ito po ang kakaiba dito sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo when He asked the disciples para kumuha ng kanyang sasakyan, no? Ng kanyang sasakyan na hayop, no? Ang mga hari sa unang panahon, pag sila po ay galing sa labanan, paglaban sila, nakipagdigma sila, at natalo nila yung kanilang kalaban, pagbalik nila, babalik sila sa kanilang kingdom o sa kanilang kaharian, na sila po ay may tagumpay, victorious, triumphant king. So masakay po sila sa isang strong white horse na nagsisimbolo po ito ng victory. So sasakay sila sa isang puting kabayo, war horse, kabayong pandigma. At sasalubungin siya ng kanyang mga mamamayan, ng kanyang mga citizen, at sasabihin nila na long live the king, tagumpay ang ating hari, victory, victory to the king. Ganun po sila. But Jesus Christ, when He entered the Jerusalem city, He did not choose to ride on a horse, a war horse. Instead, He rode on a donkey. Amen? He rode on a donkey. Now, baka tanungin natin, why a donkey? Bakit donkey? Siguro wala lang makita si Jesus Christ na puting kabayo, kaya donkey. Well, let me tell you this one. Sinadya, it was complete intention of Jesus Christ to ride on a donkey. For what reason? Ito po. Nais ipakita, ang donkey po ay sumisimbolo ng pagpapakumbaba at kapayapaan. A donkey symbolizes humility and peace. That is the main reason why Jesus Christ rode on a donkey, and He introduced Himself as a king to the Jewish people, pero hindi political king, hindi earthly king, kundi spiritual king, na ang dala-dala po niya ay mensahe ng pagpapakumbaba at ng mensahe ng kapayapaan. Yan talaga ang mensahe ng Panginoon, ang ipakita sa ating lahat na siya ang hari ng pagpapakumbaba, that He is the king of humility, that He is the king of peace. That is why He rode on a donkey. Now, tingnan natin yung mga bagay na maaari nating matagpuan dito. Okay, so next slide po. So ito po yung mga lesson na nais kong makita natin dito po sa mga talatang binasa natin. Okay? So number one, ano po yung unang lesson natin dito? Number one, the triumphant entry of Jesus Christ, o the triumphal entry of the Lord Jesus Christ sa Jerusalem, ay nagpapakita o nagpapaabot ng mensahe sa atin that He is a true King.
Siya ang tunay na hari. Na wala nang ibang hari kundi siya lamang. Pero hindi siya yung hari na inaasahan ng tao. Like for example, yung mga tao noon, nung nakita nila si Jesus Christ, they were shouting, Hosanna, Hosanna. They have another thing in mind. Iba yung kanilang pagkakilala kay Jesus Christ, iba yung pagkakaalam nila kay Jesus Christ, iba yung inaasahan nilang hari sa ating Panginoong Jesucristo. They have a different concept of king or kingdom. Kaya dito sa first point natin, Jesus Christ didn't come to establish an earthly kingdom, but to reign in the hearts of people. Yan po ang mensahe kung bakit pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno o isang donkey. Sapagkat nais niyang ipakita ang tunay na mensahe ng kaharian. Ang tunay na mensahe ng kaharian ay ang mensahe ng pagpapakumbaba at ang mensahe ng kapayapaan. At hindi siya na parito para i-establish yung political kingdom. Hindi siya na parito para establish ang earthly kingdom. Naparito siya upang maghari sa puso ng bawat isa sa atin. He's not interested in conquering city of Jerusalem. He was not interested in conquering the whole world. He was interested in conquering your heart. Amen. Ang puso ng bawat isa sa atin, yan po ang gusto ng ating Panginoon na pagharian. He wanted to be the king of your heart. Mga mahal na kapatid, sa loob ng ating puso, there is a small throne. Sa ating mga puso ay meron pong trono. May trono po dyan. Ayan. At siyempre, sino ba ang nakaupo sa trono? Di ba yung hari? Now, madalas, dyan sa puso natin, dyan sa trono na nasa loob ng puso natin, there is someone who is sitting there. Someone who is sitting on that throne inside every heart. Sa bawat puso natin. At ang tanong ay, sino kaya ang nakaupo sa trono doon sa loob ng puso natin? Kung sino po yung nasusunod sa ating buhay, kung sino po yung nagkokontrol sa ating buhay, siya po ang nakaupo sa trono ng ating puso. Naintindihan po natin? In other words, kung ikaw ang nasusunod sa buhay mo, pala desisyon ka. Kung ikaw ang nasusunod sa buhay mo, ikaw ang naghahari sa buhay mo, ikaw ang nakaupo sa trono diyan sa loob ng puso mo. Pero kung si Jesus ang siyang naghahari sa iyong buhay, ibig sabihin dapat siya ang nasusunod sa iyo. Siya ang may control sa buhay mo. Siya ang nabibigyan mo ng kaluwalhatian sa lahat ng iyong ginagawa. Ito lang ang tiyak. Ito lang ang sisiguraduhin ko. Someone is sitting on the throne in your heart. And it's either you or Jesus. Pwedeng ikaw yung nakaupo doon sa trono ng iyong puso bilang hari o ang ating Panginoong Jesus. That is why we have to check our hearts. Sino kaya ang nakaupo sa trono natin? Sa trono ng puso natin? No, mga kapatid? His kingdom is one of righteousness, peace, and eternal life. Yan ang mensahe ng pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Nais niyang ipahayag ang mensahe ng kapayapaan, ng katuwiran, at ng buhay na walang hanggan. Hindi po na walang kabuluhan. Hindi po nasayang ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat narito tayo ngayon, nananampalataya sa Diyos, sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon. Ito po mga kapatid, yung kabayaran ng kanya pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang ating pong pagsamba at pagmamahal at pagsakripisyo ng ating buhay para sa Panginoon. Itong nais ng Panginoon, ito yung kingdom na nais niyang establish dito sa lupa. Ang paghahari, ang kingdom of God na may pagpupuri sa Kanya, may pagsamba sa Kanya, naghahari ang katuwiran ng Diyos, naghahari ang kapayapaan ng Diyos, naghahari ang pagpapakumbaba sa puso ng bawat isa sa atin. That is actually the kingdom of God here on earth.
Hindi political kingdom, hindi palasyo, hindi magagarang gusali, hindi ginto, hindi diamond, ang kingdom of God. The kingdom of God is when you have peace in the Lord, when you have righteousness in everything you do, when you have humility in your hearts, when you have faith in the Lord, that is the kingdom of God that He wants to establish on this earth. At yan po ay naghahari, nakikita sa pamagitan ng kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Amen po ba? Number 2. So Jesus is the true King. Number 2, God's way are higher than our way. Iba po ang kaparaanan ng Diyos, iba din ang kaparaanan natin. At mas madalas, yung kaparaanan natin, kadalasan po ay pumapalpak. Amen? Hallelujah! yung ating mga paraan, look at that. God's way are higher than our way. Ibig sabihin, ang kaparaanan ng Diyos ay far better than our own way. Sa may talata sa Biblia, sinabi doon na ang ating kaisipan ay iba rin sa kaisipan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos ay iba sa ating kaparaanan. And guess what, mga mahal na kapatid? Tayo po, pag tayo ay dumepende sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling karunungan, dumepende tayo sa ating mga decision making, sa ating mga choices, and we depend on our own selves, ang palaging nangyayari doon ay kapalpakan, napipail tayo, nabibigo tayo. No? Pero when we think of God's way, yan po yung kaparaanan na tama. Yan po yung tamang daan. Yan po yung magdudulot sa atin ng mabuting buhay. Buhay na mapayapa, buhay na sagana. Kapag ginawa natin yung paraan ng sa sarili natin, mga kapatid, napapahamak lang tayo. Like for example, si Abraham, si Sarah, di ba? Nagkamali sila dahil nagmadali sila. Ang gusto ng Diyos ay bibigyan si Abraham ng anak. And alam natin si Isaac yon. Pero hindi agad ipinanganak si Abraham, hindi agad ipinanganak si Isaac, hindi agad nagdalang tao si Sarah. So nainip si Sarah, anong ginawa ni Sarah? Ibinigay niya yung kanyang alipin, yung kanyang servant, si Hagar, binigay niya kay Abraham para sipingan nito. So, iyon yung paraan ng tao. Iba yung paraan ng Diyos. Magkakaroon ng anak si Abraham through Sarah, pero iba rin yung iniisip ni Sarah. Kaya ibinigay niya si Hagar kay Abraham. Look at Lot. Si Lot, pinapili ni Abraham. Ang sabi ni Lot sa kanya, sabi ni Abraham kay Lot, kailangan nating maghiwalay kasi nag-aaway yung ating mga servant. No? So kailangan nating maghiwalay. Pumili ka ng lugar mo. Okay, kung pang pipiliin mo ay sa kanluran, pupunta ako ng silangan. Pag pinili mo ang silangan, pupunta naman ako ng kanluran. And you know what? When Lot look around at nakita niya yung lugar na malapit sa Sodom at Gomorrah, nakita niya, maganda yung lugar na yon. He chose Sodom and Gomorrah, the place nearby Sodom and Gomorrah. Kasi yun ang isip ng tao. That is the perspective of man. Laging easy way, laging sarili niyang kapakanan, sarili niyang kagustuhan ang nasusunod. At palagi ang dulo nun, ang kahinatnan nun ay kapahamakan. Yan po yung mensahe doon, na yung mga tao, when they saw Jesus Christ, gusto nila si Jesus Christ maging hari, earthly kingdom, political kingdom. Pero hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Hindi political kingdom lang, hindi earthly kingdom lang ang i-establish niya. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit hindi earthly kingdom? Bakit hindi military? Bakit hindi earthly kingdom ang establish ni Jesus Christ? Sapagkat lahat ng bagay na yon ay may hangganan lang. Political kingdom will end. Earthly kingdom will pass away. Pero ang nais itayo, establish, i-restore ng ating Panginoong Jesucristo ay isang kaharian na kailanman ay hindi mawawala. Ang isang kaharian na kailanman ay mananatili magpakailanman, and that is the kingdom of God. Hallelujah, amen po ba? Naghahari ba ang Diyos sa inyong buhay? May kingdom of God ba sa inyong buhay? Sa inyong pamilya, sa inyong puso? Amen po ba, mga kapatid? Sometimes, we expect God to work in a certain way, but He often does something even better.
Madalas po mga kapatid, nananalangin tayo ng mga bagay na gusto natin para sa ating pamilya, para sa ating buhay. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Minsan may nais ang Diyos sa ating buhay. Minsan sarado tayo. No, nakaklose ang ating mga spiritual eyes. Kaya hindi natin makita ang bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Number 3. Sa third point natin, ito po, papasok na tayo doon sa title natin kanina. No? Hindi natin nakakalimutan yung pinaka-title ng message na to. Our true worship. Look at number 3. Main point number 3. Worship is more than words. Amen? Worship is more than words. Anong ibig sabihin yan? Ang pagpupuri sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ay hindi lamang sa mga salita. Or higit, ang pagsamba sa Diyos ay higit pa sa ating mga kayang sabihin. More than our words to say. Amen? Yung mga tao, the same crowd that shouted, Hosanna, 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 blessed is the King in the name of David. Blessed him, blessed the King, Hosanna, Jesus. And then afterwards, pagkatapos lamang ng ilang araw, imagine, they were shouting, Hosanna, Hosanna to the King on Sunday. And then bilangin natin, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. On the 5th day, mga mahal na kapatid, their shouting, their Hosanna was turned into a different message. The same people, the same crowd who worshiped Jesus Christ, who praised Jesus Christ, who welcomed Jesus Christ as the King, they are also the same crowd who said and who cried out, crucify Him, crucify Him. That's why, mga mahal na kapatid, worship is more than words. Ngayong araw na ito, pwede nating sabihin, Panginoon, purihin ka. Panginoon, sambahin ang iyong pangalan. I love you, Lord. I love Jesus. Pero, depende sa kung ano yung mararamdaman mo mamaya, o depende sa kung ano yung mararamdaman mo bukas, o depende sa iyong circumstance, nagbabago ang timpla ng ating isipan. Nagbabago ang timpla ng ating damdamin. Nagbabago din kung paano natin tinitingnan at sinasamba ang Diyos. Ngayong araw na to, maganda ang pakiramdam mo, praise the Lord. Ngayong araw na to, maganda ang pakiramdam mo, thank God, salamat sa Diyos. Pero pag may problema ka na, hindi mo na magawang sambahin ang Panginoon. Hindi mo na magawang magpasalamat sa Diyos kapag ka nasa harapan mo na ang iba't ibang uri ng pagsubok at iba't ibang uri ng problema. Ngayon malusog ka, wala kang sakit, at sabihin mo, Hallelujah, Hosanna, purihin ang Panginoon. Malusog ako. Pero paano pag kinabukasan, nagkasakit ka? Can you still say, praise the Lord, or I worship you, Jesus? Because worship is more than words. Worship is more than our feelings. Worship is more than our circumstances. Ang ating tunay na pagsamba, mga mahal na kapatid, ay nagmumula dapat sa pagkilala natin kung sino ang Diyos. Our worship depends on who God is. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang kanyang mga katangian? And then secondly, our worship must depend on what God has done in our lives. Ano ba ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Gaano ba siya kabuti sa iyo? Pinagpala ka ba ng Panginoon? Pinatawad ka ba ng Diyos? Pinagaling ka ba ng Panginoon? Pinoprovide ba ng Panginoon ang mga pangangailangan mo sa araw-araw? All of those things are reasons to worship Him in your hearts. Mga mahal na kapatid, huwag tayong tumulad doon po sa crowd, that when they saw Jesus Christ, they were very excited. Hosanna, Hosanna. And then afterwards, they say, crucify, crucify.
Sa halip, matagpuan natin sa ating mga puso that Jesus is the true King. And we welcome Him. We let Him come into our hearts and sit on that very, very tiny, very, very small throne in our hearts. And let Him be the King of our lives. Purihin ang Panginoon.